Bakit parang ang puti-puti ng skin niyo po? Bali, may sakit po ako. Ayaw kong tanggapin ng public kasi ang payat ko daw po. Alam niyo po, gusto ko po magtrabaho. Kaso nga lang po, walang tumatanggap po sa akin kasi may sakit ko po. Opo, di naman po, sukatan yung itsura. Eh, bakit po? Hindi naman po nila kami binibigyan ng pera, pagkain sa araw-araw. Wala po yung bumibiling gamot sa akin. Ngayon po, wala pong bumibili ng gamot sa akin. Nakakalungkot nga eh. Sa episode na ito, may isang concerned citizen ang lumapit sa Team Daddy Frankie upang ipagbigay alam ang sitwasyon ng isang babae na di umano'y parang isang Amerikana or foreigner. Isa siyang mangangalakal. Ang pangalan niya ay Zenaida, pero Neng ang tawag sa kanya or Ate Neneng. 45 years old, taga Barangay Kalimag, GMA, Cavite. Alamin natin ang kanyang storya, kung paano at bakit ganito ang kanyang sitwasyon. Mga kababayan, mga kabarangay, panibagong araw, panibagong vlog. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan, ang Team Daddy Frankie, nandito pong muli sa GMA Barangay Kalimag. Yan, kumusta po kayo? Saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po tayo. Yan. Pero syempre mga kababayan, bago magpatuloy, shoutout ko lang muna si Tita Honey S ng Team Rise Above. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Team Daddy Frankie. Ganon din sa aking paboritong asawa na si Aling Rochelle. Ayan, shoutout po sa iyo. Naway suportahan din po natin ang YouTube channel ni Aling Rochelle nang sa ganon ay tuloy-tuloy at mas makatulong pa tayo. Mga kababayan, sa araw na ito, may inilapit pong muli sa Team Daddy Frankie na nasabi nila na nangangalakal daw po. Katunayan mga kababayan, nandito po ako sa harapan ng kanilang bahay. Kung mapapansin nyo po yung bahay nila mga kababayan, pakita mo yung bahay nila. Bukod tangi, nagbubukod tangi, siya na lang yung parang napag-iwanan sa lugar na to. At kung makikita mo talagang wala ng ayos, parang hindi ko alam, hindi ko mawari, kayo na po ang usga kung ano, parang nakakaawa nga naman yung bahay nila na pag-iwanan na. Pero syempre, hindi natin alam kung anong dahilan at kung ano nga ba ang nangyari. Samahan niyo po ako mga kababayan, alamin natin ang kwento ng kanilang buhay. Mga kababayan, si Rich Ann po, siya po yung kapitbahay ng taong tutulungan natin. Kaya salamat po kay Ma'am Rich Ann, ha? So papasukin na namin. Okay. Andyan ba siya? Apo, nandiyan. Tao po. Ano pangalan niya, ate? Nining po. Nining. Ate Neng. Tao po. Ate Neng. Kayo po si Ate Neng? Opo, Ayan. Ay, magandang hapon po. gandang hapon po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Oh. Bali may lumapit sa amin. Kapitbahay nyo yata 'yon na pinapapasyalan kayo. Hello, Ate Neng. Ayan, kumusta ka? Okay naman po. Oh, eto po ang bahay nyo. Ilan kayo nakatira dito? 3 lang po. 3. Sino-sino yung mga kasama mo rito? Si Joy, si Michael, tsaka ako. Ano mo sila? Mga kapatid po. Mga kapatid. Oh, pwede ba kaming tumuloy? Sige po, Mga kababayan, pasok po tayo, samahan nyo kami para makita natin ng lubos yung bahay ni Ate Neng. Bakit, Ate Neng, bakit madilim? solar lang kasi yung ilaw namin. Solar lang. Ano to? Asan ang magulang nyo po? Wala na. Wala na. Ate Neng, ilang taon ka na po? 45. 45. So, yung mga kasama mo rito, mga kapatid mo po, anong hanap buhay nyo po? Nagkukuha po ako ng mga bote. Ayun po, binibenta ko po sa kapitbahay po namin. Namumulot-mulot ka ng bote. Opo.
Yung mga kapatid mo, anong hanap buhay? Yung kapatid ko si Joy, walang trabaho. Tapos, yung kapatid ko po, sa construction po, minsan may trabaho, minsan po wala. Ano? Upo ka, Ay, Tining. po kayo. Upo. Ay, Sige. dito na po kayo. Upo tayo, Kasi mga masikip kababayan. po dito. Ate Ning, relax ka lang ha. Apa. Mga kababayan, si Ate Ning parang nininervyos. Wag po kayong nervyosin. Wala ka naman sakit sa puso. Wala naman po. Okay, relax ka lang, te. Sige po. Oh, wag kang kabahan, ha? Ano lang, pumunta lang kami rito dahil nilapit kayo ng kapitbahay ninyo, nakalimutan ko na yung pangalan. Apo. Baka daw sakali, kaya nandito kami. Kaya wag po kayong kabahan. Sige po. May pagkwentuhan lang. Okay lang po ba? Sige po. At saka, Tining, naka-video po tayo. Okay lang ba yung pag-usapan natin? I-upload namin sa Sige, YouTube. sige po. Sige Okay po. lang. Sige. Sige, upo tayo para ma-relax ka. Sige po, upo po kayo. Okay. Ayan. Ate Neng, itong bahay na to, napansin ko, kanino to? Namanan nyo ba sa nanay nyo? Sa lolo po namin to, pinagbibili po. Bahay po ito ng lolo nyo. Nakitira lang po kami dito. Nakikitira. Paano yan pag nabili na? Saan kayo titira? Wala. Paano kayo? Wala po. Baka doon po sa kabila. May bahay kayo sa kabila? Bali, hindi pa po yun sa amin. Bali, wala pa po yung titulo. Rights lang. Okay. So, okay. Matanong ko lang, wag mo sana mamasin, ba't ganito kagulo? Hindi pa po kami nakakapaglinis eh. Tsaka yung mga sa kapatid ko po yung panganay. At Tining, may asawa ka ba? Wala po. Ay, dalaga ka pa. Tapos Wala po. 45, bakit hindi ka nagkapag-asawa? Wala po eh. Lahat po iniiwanan ako. Lahat ng... Sige, boyfriend ko, iniiwanan ako. Bakit? Ewan ko po sa kanila. Anong reason ba't kanila iniiwanan? Siguro po, hindi ko po sila napapansin. Hinahayaan ko po sila kung ano pong gagawin nila. Wala naman po akong, sinasabi na, bawal yan, ganun. Pero nagkaroon ka ng boyfriend? Opo, marami na po eh. Pero iniwan ka sa lahat. Mm. Ang ganda mo naman. Tapos bakit? Ewan ko po sa kanila. Ang puti. Bakit parang ang puti-puti ng skin nyo po? Bali, may sakit po ako. May sakit ka. Opo. Ano sakit mo, ma'am? Vitiligo po. Ano yun? Yung po, melanin po ng balat ko, namamatay na po. Yung balat po ng brown. Oo. Yung po ng kulay, namamatay na po siya. Dati hindi ganyan ang kulay mo. 2012 po ako na ito meron. Dati ganito ang kulay mo, hindi totally puti. Mm-mm. So nung namatay ang melanin, Ayun, nagiging puti na. puti na. Hindi ba napa-check up yan? Nagpa-check up po ako, pero ang mahal po ng mga gamot. 1,000 na po. Yung cream po, 180, 200 na po siguro ngayon po. Tapos yung cream, yung oil po, 700. Pero anong nararamdaman mo sa sakit na yan? Wala naman po. Makati lang. Makati? So ibig mong sabihin, yung reason na yun, kaya hindi ka nakapag-asawa? Tsaka po makapagtrabaho. Hindi ka rin nakapagtrabaho? Bakit? Hindi nakakaya po eh. Alam ko na. Yung dati, puti-puti na dot-dot Opo, pa lang. opo. Pag tumatagal, Dumadami po siya. Pag halimbawa po, kinamot ko kung brown po. Kasi kakamot ko dun sa meron. Yun, pag kusam ko po ikinamot, magkakaroon po siya. Dadami na po. ano yung nakakahawa ba yun? Hindi, ako Ay. lang po meron. Ikaw lang meron. Ano yung namamana? Hindi, ako lang to. Sa init ng araw, kasi ako nagpapayong dati. Ate Neng, pwede bang ikwento mo sa akin yung buhay mo? Bakit ganito nangyari? Bakit magkakasama kayo? Dito ba kayo natutulog? Hindi, karto naman kami dun. Ay, ito, meron pa. Okay. Pwede ba ikwento mo sa akin ng buhay mo? Ako, itong buhay namin, mahirap. Tapos yung namatay po yung mga magulang namin, wala po kaming, pambayad sa ospital. Mahirap po, nahihingi lang po kami sa mga kamag-anak namin na meron. Ayun po, binibigyan po kami. Tapos, minsan po, ang kapatid ko, si Michael, may trabaho, wala trabaho, tapos meron ulit, tapos wala na naman. Ilan kayo magkakapatid? 6 po kami.
Anim. Tapos namatay po yung pang-5. So ilan na lang kayo ngayon? 5. 5 na lang. Yung kapatid So ko, kumusta naman ang buhay ninyo nung nabubuhay pa yung nanay tatay nyo? mahirap din. Mahirap. Kasi mama ko, nangangatulong. Tapos sa tatay ko naman sa construction din. Sa init ng araw po, ganun. Nandun po Nakita kita kanina, pag unang tingin ko sa'yo, akala ko mayaman ka kasi ang tisay-tisay Kaya mo. po, Tapos maganda. No? Ba't umiiyak si ate? nalulungkot po ako eh. Kasi naalala ko po yung mga magulang ko eh. Kasi po pagka napag-uusapan yung mga magulang ko, naiiyak ako eh. Bakit? Madali po akong umiyak. Kasi ako po yung nag-alaga sa kanila eh, sa hospital eh. Bago sila mawala. Mama ko dyan namatay. Dito? Gaano ba kahirap pinagdadaanan ninyo ngayon? Mahirap. Kasi minsan walang pagkain. Pagka walang trabaho yung kapatid ko. Hindi ka ba namasukan? Kasi ikaw 40, ilang taong ka na? 45. Di pa kayo naghanap ng trabaho? Naghanap na ako, kaso nga lang, ayaw kong tanggapin ng public kasi ang payat ko daw po. Payat. Tapos may yung balat ko. Pero hindi naman nahalata yung sakit mo sa balat kasi unang tingin parang kulay mo na yan eh, no? May goiter din po ako. May goiter din. Sa loob lang. Nasa loob. So mga kapatid mo na lang naghanap buhay. So sabi mo kanina, namumulot-mulot ka na, nangangalakal, ganon. Pag halimbawa pong walang pangbili ng pagkain, muli yun po yung ginagamit namin pang bili po ng pagkain, kunyari po tinapay. Minsan po bigas, ganun. Saan kayo nagsasaing dito? Yan po. Yung kalan. Napakahirap naman Mausok dito. pa. Mausok pa. Mausok. Di sa labas na lang magsaing. Hindi po pwede kasi magagalit po yung mga tita namin dyan eh. Kasi may baby po sila eh. Ayaw po nila mausukan sila. Pero dito kayo magkakapatid talaga nakatira. Yung mga kapatid mo may mga asawa. Andun yung isa po sa kabila. Sa kabila. So dito talaga yung from the start dito na kayo nakatira. Ate, nung nabubuhay pa yung mga magulang nyo po, saan kayo nakatira? Anong hanap buhay? Sa Maynila po dati po, doon po kami sa Maynila nakatira. Bali nirelocate po kami dito nung gobyerno po sa Maynila. Tapos po, ang buhay po namin dito, wala pong kailaw-ilaw. Tapos po, walang mga bahay pa dati, kami pa lang. Tapos yung mga magulang ko, nagigip kung saan-saan. Tapos, po yung mga magulang ko, sa lolo namin. Nagtatrabaho po sila, gumagawa po silang bahay dito. Alam niyo po, gusto ko po magtrabaho. Kaso nga lang po, walang tumatanggap po sa akin kasi may sakit ko po. Natatakot po sila sa akin. Tapos, marami po kasi akong sakit, kaya hindi po nila ako tinatanggap. Kasi, bali po, ayun po, yung kapatid ko po ang nagtatrabaho para sa amin. Tapos po, pag minsan po, may trabaho kapatid ko, binibigyan po kami pa 5 piso, minsan 100, pagkakasyahin po namin 1 linggo. 1 linggo, pagkakasya nyo 100. Kakasya ba yun? Wala nga po, mahirap po eh. Mahirap. Walang nangyayari po. Nangunguha na lang po ako ng plastic, tapos bote na gin. Pambili po dun sa, pang benta po. Sa ganda mong yan, sa puti mong yan, mga ngalakal ka, naniniwala ba sila sa'yo mga ngalakal ka? Opo, di naman po, sukatan yung itsura. Bakit po? Hindi naman po nila kami binibigyan ng pera, pagkain sa araw-araw. Kasi unang tingin ko sa'yo, nung sinabi ng kapitbahay mo na nangangalakal ka, kaya kanila inilapit sa akin, sabi ko parang hindi totoo dahil hindi ko alam na may sakit ka pala. Opo, may sakit po ako. Vitiligo po, tsaka may goiter po ako sa loob. Pero pag binigyan ka na kayo ng 100, paano i-manage yun? Anong mabibili kung 1 linggo ka mo? Lucky po. Lucky Me. Yun ang pag-ulam nyo. Minsan, mangga. Ginagawa po namin ulam. Mangga, tapos bigas.
Ayun nga po, bigas. Minsan kalahati, minsan 1/4. Kalahating kilong bigas. Mm. Napahirap naman ang kalagayan, no? Ganun po talaga. Wala po akong magagawa dun eh. Tapos po, naalala ko pa po yung buhay namin. Minsan po, minsan po, naglilinis po kami bago po kami makabili ng pagkain. Naglilinis po kami sa kapitbahay. Nakikiupa kayo sa kapitbahay. Naglilinis ng banyo, bumibili po ng pagkain nila. Yun po, tapos minsan bumibili po akong gamot. Minsan po binibigay po sa akin, 50. Bibigyan ka 50. Ano po yan, pabili ko po ng kabigas, tapos ulam, minsan asukal kape. Ayun lang po, pagkakasyahin ko po yun. Ano naman ang difference nung nabubuhay pa yung mga magulang ninyo at saka ngayong wala na? Bali ngayon po, yung mga magulang ko po, nung buhay pa po sila, nagbibigay po sila sa amin ng pabiling pagkain. Minsan sila po yung namamalengke para sa amin. Pagka sumasaldo po sila, ngayon po wala na eh. Wala na. Kailangan po, magtrabaho kami bago kami magkaroon ng pabiling pagkain. Napaka-importante talaga nandyan ang ating mga magulang, no? Tao po. Nakakalungkot nga po eh. Kasi po, hindi po, nakakamiss nga po sila eh. Kasi sila po dati yung bumibili ng gamot sa akin. Ngayon wala na po eh. Wala na po bumibili ng gamot sa akin. Saka hindi po ako makapasok ng trabaho kasi po, ang payat ko tapos may namumuti po yung balat ko. Ibig sabihin, nung buhay pa yung mga magulang mo may sakit ka na. Inaalagaan ka nila. Opo. Alagang-alaga ka. Sila po yung bumibili ng gamot sa akin. Ngayon po, wala pong bumibili ng gamot sa akin. Kaya po, hinayaan ko na po yung balat ko magkaganito. Nakakalungkot nga eh. Tsaka dati po, may nagtatrabaho para sa amin. Ngayon, kami na lang po ang dapat magtulong-tulong para Para mabuhay. Pero sobrang hirap, no? Opo. Iba yung pagmamahal ng magulang. Ang magulang talaga, gagawa at gagawa ng paraan para sa mga anak. Oo nga po eh. Kayang tiisin ng lahat. Ang magulang natin, mga kababayan, lahat titiisin. Mapakain lang ang kanilang mga magulang. Pero sa sitwasyon ni Ate Nining ngayon, mga kababayan, napakahirap kasi dahil sa sakit niya, hindi na siya nagkaroon ng pamilya, hindi siya nagkaroon ng anak dahil sa kanyang pinagdadaan ng sakit. Ayan, pasensya na kayo mga kababayan, walang bintana itong bahay nila, madilim kasi wala rin silang ilaw. Wala po. Ayan. Pero nasa gilid po ito ng kalsada, kung mapapansin yung bibilis ng mga jeep. Ayan. So ate, laban lang tayo, no? Opo. Ito yung sinasabi na pakamamahalin natin yung ating mga magulang. Dahil pag nawala na sila, doon mo mararamdaman, marirealize kung gaano talaga sila kaimportante. Opo. Yun nga po eh. Gaano ba sa'yo kaimportante ang magulang? Importante po talaga kasi sila po ang nagbigay sa amin ng buhay eh. Opo. Tsaka sila po ang nagtatrabaho para sa amin. Ako po, hindi po nila ako maasahan kasi wala po akong trabaho. Meron po dati akong trabaho kaso nga lang inaaway ako ng mga anak ng amo ko. Pati yung amo ko, inaaway ako. Nasa bunutan pa nga po ako minsan eh. Sige ate, laban lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam mo, sabi nila, habang may buhay, may pag-asa. Opo. Kung ano man ang dinadanas natin dito sa mundong ibabaw, sige lang, laban lang. Hindi natutulog si God. Opo. Alam niya kung anong hirap, alam niya kung anong pinagdadaanan mo. At may kasabihan pa, kung napapagod ka na, kung nahihirapan ka sa sitwasyon mo, tumingin ka sa paligid mo at makikita mo, mas maswerte ka pa pala dahil may mas mahirap pa sa'yo. Opo. Sakit mo ate, sa balat lang, pero kumpleto ikaw, nakakakita ka, Opo. nakakapaglakad ka. Pero may mga kababayan pa tayo dyan, wala silang sakit sa balat, pero walang paa, walang kamay, mas mahirap.
Kaya yun yung kasabihan na tumingin ka sa paligid mo, may mas mahirap pa. Opo. Kaya laban lang tayo, lagi lang tayo magpipray. Opo. Kasi gagawa at gagawa ang paraan si God. Gagamit siya ng ibang mga tao para mas makatulong. As long as nagtitiwala tayo kay God. Opo. No? Opo. So ayan mga kababayan, no, nakita natin si Ate Nining na ganito kahirap yung kanyang pinagdadaanan. So teka lang te, mayroon akong ibibigay na kaunting tulong Sige pinansyal. po. Salamat no? po, kuya. Nining, pasensya mo na tong pera ha. So sana makabalik ako dito. Mga kababayan, mga kabarangay, ito pong natagpuan natin dito na si Ate Ning ay sobrang hirap ng buhay. Kaya muli po, ayan, sino man po ang may mga nakakaluwag, pwede po tayong tumulong, donation. Open po ang Team Daddy Frankie tumanggap ng inyong donation. Mga ipag-ugnayan lang po kayo at para maipaabot natin kay Ate Ning, makatulong lang pambili ng bigas. Ayan. May bigas ba kayo ngayon? Wala po. Anong inulam nyo kanina? Ano po, yung... Dahil sa akin po, mangga. Mangga? Tapos po, tokwa. Tokwa? Prito lang. Wala nga pong sasawa na toyo eh. Bakit? Wala pong pambili. Wala pambiling toyo. Sige Ate Ning, wala kaming dalang bigas, sayang. Okay na po. May bigas ako, pero sana pagbalik ko madalhan kita, no? Sige po. Pero ito may bibigay ako 5,000, Salamat. pambiling bigas. Bili kayo ulam, Opo. magluto kayo sabaw, nilaga, para tumaba ka ate. Oo nga po, payat ko nga po eh. 5,000 Salamat po. galing sa Daddy Frankie. Salamat po. Kaloob yan ng Panginoon para sa inyo. Thank you po, kuya. Walang anuman. Kung may pagpasasalamatan tayo unang-una si God, no? Opo. Kasi masaya ako, natagpuan ko kayo. At pasalamat din ako sa kapitbahay ninyo, nakalimutan ko pangalan, na inilapit niya kami. Ay, nilapit niya kayo sa amin. Naglakas loob siya, nakausapin kami na tulungan daw kayo. Kaya kami nandito ngayon. Kaya thank you talaga kay God. Kasi araw-araw ginagabayan kami ni God para mapuntahan yung mga kababayan natin kagaya nyo. Pero ate, wag mo sanang mamasamain. Opo. No? Kunting ligpit sa bahay Opo, pa. opo. Baka mamaya may sawa na dito eh. May ahas po sa ilalim. Oto butas. Tignan mo, baka makagat tayo sabihin. Baka makagat kayo, ha? Opo. Mag-ingat kayo. Salamat po. Ligpit natin, tapos paggawa ng bintana para hindi kayo nasusuffocate. Mainit nga po eh, kasi wala po siyang Walang sasame. ventilation. Opo. Yung kapatid mong lalaki, Nandun po sa Yun nga po, wala po siyang trabaho ngayon. siya sanang gagawa, no? Opo. Sige ate, hindi na kami magtatagal. Maraming salamat. Salamat po. Ano masasabi mo sa mga followers natin? Yan. Pwede ka makiusap sa kanila. Isa pang tanong, wag mo mamasamayin natin, nakapag-aral ka ba? Opo. Anong tinapos ni ate? High school lang po. High school. Okay. Sige. So, kausapin natin yung mga kababayan natin sumusuporta kay Daddy Frankie. Baka sakali may magpaabot sa'yo ng donation. Sa mga tao sumusuporta kay Daddy Frankie, sana po tulungan niyo po ako. Para po, kahit pa paano po, may pamili po kaming bigas, tsaka ulam. Yun lang po. Salamat po. Salamat ate. Laban lang, ha? Huwag mawala ng pag-asa. Once again, thank you so much. Salamat po. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Hindi po ako magsasawa magpapasalamat sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Lahat po na sumusuporta kay Daddy Frankie. Ayan, maraming salamat. Mga kababayan, maraming salamat. Na-reach na po natin ang 600K subscriber. Yan, tuloy-tuloy lang po sana tayo mga kababayan. Suportahan ang YouTube channel ng Daddy Frankie. Ayan, para mas makatulong pa tayo. Ayan. Shout out po sa lahat sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Once again, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Huwag po nating kalimutan na i-like, i-share at i-subscribe sa ating official YouTube and Facebook page. Maraming salamat po.